Sa tinagal-tagal po ng panahon na hindi tayo nakapag-vlog, baka isipin nyo na hindi na tayo babalik sa ere. Siyempre hindi natin pababayaan yung pagkakataon na ibinigay sa atin ni YouTube. Sayang din yung mga oras na ginugol natin dito para lang pabayaan yung mga ganitong sitwasyon. So ngayon nagbabalik po ako para magbigay uli ng isa na namang simpleng ideya sa mga manonood natin. Pag-uusapan po natin ngayon kung paano solusyonan yung alingaw-ngaw o echo sa loob ng inyong kwarto. Kasi kung minsan hindi natin alam na yung mga solusyon pala ay napakasimple lang. So ito yung mga tip na at kaparaanan para kung hindi man maalis, at least mabawasan. Nandito po tayo sa loob ng isang kwarto. Kung mapapansin nyo po, yan po, wala yung mga gamit. At nakasarado yung pintuan niya, pintuan saka bintana. At kung maririnig nyo po, parang dumadagundong yung boses natin. Meron siyang alingaw-ngaw o echo. Ngayon, try natin kung mababawasan yung alingaw-ngaw pagka binuksan natin yung bintana. Ayan po, buksan natin. So medyo nabawasan pero hindi masyado. Paano kaya kung sa gabi? Siyempre sasarado muli yan dahil for safety. Ngayon kung meron kang TV dito tsaka radyo, yung ginagawa niyang sound, hindi mo yan masyadong maiintindihan, lalo na kung meron kang kausap, dahil sa ganitong sitwasyon. So sa bidyong to, meron tayong ibibigay ng mga ideya baka makatulong sa inyo. Kung sakali, pwede nyong i-apply kung nagkakaroon kayo ng ganitong problema. Okay? So punta tayo doon sa kabilang kwarto na merong kortina. Kasi yung kortina daw, lalo na kung makapal yung kortina nyo, nakakatulong po yun sa pagbabawas ng alingaw-ngaw. Punta tayo dun sa kabila. Ito po yung kwarto na sinasabi ko sa inyo na meron na siyang kortina. Pero wala pa tong mga furniture. Walang kama. Purely kortina lang. Saka yung mga poster dyan na nakalagay. So nakasarado din yung mga bintana nito. Buksan natin para maliwanag. Ayan po. At para makumpara natin doon sa kabila. At sarado din natin to para marinig natin kung merong alingaw-ngaw. So kung naririnig nyo po, hindi siya masyadong malakas yung alingaw-ngaw niya. Kasi nga dahil dito yan sa kortina na to. Pero mas maganda kung maglalagay kayo ng kortina yung makapal na, para talaga ma-absorb niya yung ingay na nililikha natin. So pag tumama dyan yung mga sound, wala na siyang kakayahan na bumiyay pa papunta doon sa kabilang dingding.
So dito pa lang nababasag na siya. So mababawasan yung echo na nililikha niya. Okay? So meron pa akong naririnig na kunting ingay, na kunting alingaw-ngaw. Pagka ganito, itong mga blanco na pader na to, pwede nyong tadtarin ng yan, mga kagaya niyan, mga poster na yan, naka-frame. Tapos maglagay kayo ng cabinet, shelves, at dito sa flooring, yung square foam, yung parang puzzle, nakakatulong po yun para ma-absorb din yung sound na nililikha natin. Kung medyo kaya nyo, carpet, mas maganda. At pagdating po sa kesame, pwede nyong lagyan niya ng acoustic board kung hindi pa natatanggal yung, hindi pa kayo satisfied na sa naririnig nyo, pwede nyong palitan, gamitin nyo acoustic board. Pero medyo may kamahalan po yun, pero sigurado mawawala yung echo na pinoproblema nyo. Okay? So yan po yung mga ideya na pwede natin ibigay kung ganitong problema yung nararanasan nyo. Okay? So yan lang po. Salamat.